Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Shout out nga muna tayo. Masama ang pakiramdam ko. Ano ba yung ating ano? Wait lang ha. Bagal yung internet natin eh. Shout out sa inyong lahat. Shout out. Ewan ko ang hina ng katawan ko ngayon. Ang hihina ako. Sino yung mga ano? Sino yung magpapa-shout out sa atin? Shout out. Shout out. Bagal. Hello, Ma'am Vivian Fernandez. Magandang gabi. Happy Gray Snake. Hello. Ma'am Erica Malfoy. Sir Marvin Arias. Hello. Michael Ray Balsita. Hello po, Sir. PCCP Tech. Yung video nga natin kagabi, doon tayo kumuha ng isi-shout out. Kailangan doon sa mismong ano eh. Tingnan natin. Marami daw may sayad sa Pilipinas. Sir Alexander, hello. Sir Domingo Arador. Sir Neil Garrett Fernandez, hello. Sir Joban Gamiao. Sir DeAndre Meneses. Oo, nakita ko yung tulfo nitong albularyo na to. Bukas pag-usapan natin. Ma'am Erica Malfoy, hello po. Happy lang channel. Arjon Sabangan, hello. Sir Jules, hello. Sabing ganon. Sir, pa-shoutout. Suggestion lang. Baka may makilala kang mangkukulam kung tsabahin mo na kulamin ka. Huwag naman ako. Tapos magpagamot ka para makausap yung mangkukulam. Kung makakausap nga nila yung mismong nagkulam sa'yo. Eh, paano kung hindi nila nakausap? Di kawawa naman ako. Wishheart Star, hello. Rogelio Ducos. Ay, Duco pala. Rogelio Duco. Reaction video daw yung interview daw ni Boy Abunda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam ko, na-reactionan ko na to yung kay OG Diaz naman. Parang same lang siguro yun, sir. Parang ganyan din tayo sa naano ko. Kasi kay Kiko Barzaga, mukha naman siya matalino. Pero sometimes kasi need mong maging professional eh. Hello, Sir Jocelyn Tolentino Celones. Hello. From Binondo, Manila. RP Sergio Soriano. Sir Marco, hello. Hula ni Sir J daw. Tingnan natin anong video to. Sa 8:40. 8:40. Tingnan natin ah. Siya yung tumatawid. Wala ding lusutan yung bintana. Kasi parang may harang. Pero huli ko siya nakita. Tumutong siya sa higaan niya. May tela akong nakikita, hindi ko alam kung kumot. Anong sabi dito? Natrap ang bata sa sunog. Ang hula ni Sir J, may grills daw ang bintana pero sabi ng nanay, kahoy lang daw ang bintana at chicken wire lang daw ang harang na pwedeng itulak. Ay, nako. Ay, nako. Si Sir J Costura talaga. Ma'am Vivian Fernandez, hello. Dorothy Hayag
From Bien Unido, Bohol. Hello po, Sir Zark Ferrer. Ito, dito ko napanood eh. Napanood ko na, sir. Mhm. Sige nga, checkin ko to, sir, lahat. Hello, Mami Malagenya, Marvin Narias. Sentinel, hello. Happy Gray Snake, hello. Hacker, hello. Sir Momong, Buenas, hello. Sabi ganun, may punto ka, albularyo lang sabi ng sabi about mangkukulam. Pero if may legit talaga, bakit hindi nila mabanatan ang mga politiko? Oo nga, no? Dahil sa mga manggagamot na ibang nagmukhang libo-libo ang mangkukulam. Hindi maubos-ubos kahit araw-araw pinapatay ng manggagamot sa mga video nila. Oo nga, no? Yung ginaganon-ganon. Hello, Ma'am Sherilyn. Ito, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out, shout out. Ma'am Sherilyn, shout out. Nakalimutan na daw siya. Hindi tamo, kagabi may shout out ako sa'yo, di ba? Delay lang. Sometimes kasi delay yung pagbasa ko ng ng comment eh. Sabi gano'n ni Sir Julian Lacyan, yan ba yung albularyo yung kumakain ng blade? Parang siya nga yan, parang may napanood ako nun. Kumakain ng blade. Think Plus, hello. Ma'am Maricel Mendoza, M-Boy Castus. Hoy, inuubos ko yung shoutout baka abutin tayo ng 10 minutes. Sir Myron Lingat, hello po. Sir GC719, Sir Brian, Angelica Canino, hello. At saka si Hayato. Anong basa dito? Anyway, shoutout sa inyo lahat. So, ito yung ating main content. Ito yung kinontent ng KMJS last Sunday. Ang title, Buena Fortuna. Buenas. Ano yung Buena Fortuna? Sa mga naghahanap ng swerte sa buhay, today is your lucky day. Mga mommy, ang dami ng blessings na dumating sa akin. May nauuso kasi ngayong pampaswerte online. 6 inches na figurine Bili kaya ako niyan. ng Baka isang swertehin. Roman goddess. May piring sa mata. Simbolo raw na hindi nito pinipili ang pagbibigyan nito ng swerte. At kulay ginto. Ang tawag dito, Buena Fortuna. Buena Fortuna. Ang may-ari ng bigasan na si Lian mula Sultan Kudarat nakabili ng Buena Fortuna online sa halagang 258 pesos. Makabili nga. Naniniwala sa swerte nung una. Pero, sinabi ko lang sa sarili ko na, what if itry ko kaya? Ipunesto niya ito sa kanilang tindahan, nakaharap sa kanilang customers. Nilalagyan ko po siya ng incense to cleansing lang po dito sa bigasan ko po. At matapos niyang bilhin ang kanilang lucky charm, napansin daw niya na naging mabilis ang pasok ng pera. Sorted daw yung yung arinola ginagawa mong kaha. Yung ihian. Ihian yan, di ba, yung arinola? Kung noon, 50 to 80,000 pesos ang kita niya kada linggo, ngayon umaabot na ng 250,000 Wow! Half a pesos. million? Tunay po talaga mga Ay, sa quarter akin, million? Si Buena Fortuna. Ang content creator naman mula Cagayan na si Cindy, hindi na kailangang bumili ng Buena Fortuna. May supplier daw kasing nagpadala nito sa kanya ng libre. Ang figurine, i-display raw niya sa kwarto nila ng kanyang mister na si Jonah. Makahanap nga ako niyan. Di-display ko dito sa likod. Dito ko po nilalagay si Buena Fortuna sa taas po ng cabinet namin. Nakaharap po siya dito sa my door. Para tumalab ang di umano, swerte, si Cindy meron pang ginagawang ritual. Kailangan mong bigkasin ng 3 times yung pangalan niya, Buena Fortuna, Buena Fortuna, Buena Fortuna, Buena Pagkatapos Fortuna. mong sabihin yung wish mo, doon ka na po magpapasalamat. At tila
tila effective daw. Mula kasi nung humiling siya sa Buena Fortuna, sunod-sunod daw ang pag-contact sa kanya ng mga brand at sponsor para Wow! collab. Sa isang linggo, nagkakatatlong paid collaboration po ako. Dumagdag pa po dyan yung commission ko. Pero may swerte mang dala ang Buena Fortuna kay Cindy, tila may bawi rin daw ito. In terms po sa relationship namin ng asawa ko, lagi po kaming nagkakainitan. Pagka nag-aaway kami, hindi gaya ng dati na parang nagkakapatawaran din kagad. Parang wala lang. Ano ito? Confirmation bias na yan. Actually, pati yung sinasabing swerte, confirmation bias din kasi yun. Diba? I mean, may mga reason kung bakit nagiging matagumpay kayo katulad ng bigasan. Siyempre, negosyo yun eh. May chance talagang umunlad ka doon. Tapos ito naman content creator to, 'di ba? May chance talaga may manood sa Pero it doesn't mean na dahil yun dun sa diyan sa estatwa na 'yan. Tapos syempre kapag ka may swerte at may kamalasan dumating, confirmation bias na naman uli. Na parang yun yung kapalit, no? Ng swerte. Pero ano yun, nasa isip nyo lang lahat yun. Walang ano yun. I mean, parang ano lang yan eh. Parang ganito, no? Ilan ng statistics ang bumili niyang Buena Fortuna na yan ang talagang mga sinuwerte. Kasi yung swerte kasi subjective yun eh. Maraming uri ng swerte. Pwedeng swerte dahil naging top 1 yung anak mo sa school, pero kapos ka naman sa pera, di ba? Swerte dahil nakasalubong mo yung idol mong artista, nakapagpa-picture siya. Di ba? Maraming uri kasi ng swerte. Hindi asa ano natin yun. Tsaka kahit na may Buena Fortuna o wala ka, nakakaranas ka talaga ng swerte. Kasi ganito yan, ano, pwedeng bumili ka niyan ng Buena Fortuna. Nasa thinking mo na kailangan swertehin ako. Kaya yung mga maliliit na bagay na halimbawa nakapulot ka ng 5 piso sa labas, ay swerte talaga. Nakapulot ako ng pera. Or halimbawa, nabalitaan mo na yung anak mo ay nakapasa sa board exam. Swerte talaga. Parang ano eh, naghahanap ka ng ng validation doon sa pagiging swerte ng binili mo. 'Di ba? Kung mag-away, edi mag-away. Sinisisi niya yung Buena Fortuna sa mga nangyayaring kababalaghan. Ang part-time real estate agent mula Laguna na si Justin, Buena Fortuna ang naisip na paraan para buenasin sa trabaho. Hanggang sa ang swerte, naging tuloy-tuloy raw ang pasok. Ang masama lang kasi sa mga ganyang bagay, instead na na sa sarili mo ikaw magpasalamat dahil sa i-credit mo sa sarili mo na talent mo yun eh. Kaya ka nakabenta ng, 'di ba, real estate, nakabenta ka ng bahay at lupa, 'di ba? Nag-ahente ka. Kaya ka nakabenta nun ay dahil sa abilidad mong magbenta. Hindi dahil sa swerte. Kasi kung talagang swerte lang ang pag-uusapan, yung talagang huwag kang gumalaw. 'Di ba? Nakaganyan ka lang sa bahay mo. Titigan mo lang 'yan. Baka bigla may magpadala ng pera sa'yo. Yung swerte talaga yon. Pero kung nagtatrabaho ka naman, 'di ba? Dahil yun sa trabaho mo siguro. At bakit yung mga ini-interview nyo mga taong magpapatotoo lang? So lahat ba nagkatotoo, lahat ng bumili? Na-monitor nyo ba? Kasi kung talagang lahat ng bumili niya, sinwerte, bibili talaga ako niyan. Nakapagbenta ako ng pasalo na house and lot. Instant money agad. Nasa 80k to 100. Pero ang sunod-sunod na swerte, tila sinundan naman daw ng kambal-kambal na kamalasan. Nagkasakit na yung mga anak ko. Ang bill is 100k. Parang binawi lang din talaga yung kinita ko.
Ano yun, psychological mo na lang yun. Mula Nangyayari din naman kasi talaga yun, yung mga kamalasan din. Diba? Bataan na si Menchi nabudol din daw ng Buena Fortuna na nabili rin niya online. Nag-wish ako sa kanya, pera, so may babayaran ako. Dumating talaga yung pera na ina-expect ko. Na-prove sa akin na, ay baka nga talaga, na Lucky Charm siya. Dahil dito, Hindi kaya pagka sinwerte ka, natapon mo na agad. Para hindi mo na maano yung side effect. ina niyang si Lucita na engganyo ring bumili ng sarili niyang Buena Fortuna. Ang hiling ni Lucita, makahanap ng buyer sa ibinibenta niyang bahay. Yun na lang ang pag-asa ko para matustusan ko ang gamutan ko. Ang dami kong sakit. Tuparin mo naman ang hinihiling ko, sabi ko. Pero ang Buena Fortuna para kay Lucita, tila wa-effect daw. Madaming tumitingin sa bahay ko. Tapos hindi natutuloy. Simula rin daw nung i-display nila sa kanilang bahay ang nabili niyang Buena Fortuna, ang mag-ina. Tila may naramdamang kakaiba. Pakiramdam ko may kasama ako sa bahay. Nakatingin sa akin. Yung pinsan ko, one time, nagkukwentuhan kami dito sa working station ko. Suddenly sabi niya, may batang sumilip sa window ko. Sino sisilip dyan? May gate kami. Hindi ako matulog magdamag. Now, 4 hours gising. yan merong ano, baka naman hindi dahil sa Buena Fortuna, baka naman talagang haunted yung bahay. Sinisisi nyo lang dyan sa Buena Fortuna na yan, di ba? Pwede rin kasing ganun. Kasi isang uri na naman yan ng confirmation bias eh. Kung makaidlip man si Lucita, madalas daw bangungutin. Parang may shadow siya. Hindi na ako makagalaw. Sakit ng tiyak ko hindi mawala. After a month, sunod-sunod na yung bad things na nangyari sa akin. Ang ganda nung corporate na pinapasukan ko. Stable talaga siya. But suddenly, after a week, nag-close. Labas-masok din daw ang kanyang anak sa ospital. Nakakapagtaka na every week nasa hospital kami, nako-confine siya. Same sila ng mother ko, Chan. Baka si Fortuna nga yun. Kasi siya lang naman yung bagay na binili ko. Baka confirmation bias yun. Naghahanap ka ng dahilan ate eh. Kung ano yung... Hindi ba... Alam mo, mas makatwiran pa kung parehas na sumasakit ang tiyan ng nanay mo at anak mo. Mas makatwiran pa ibintang nyo doon sa tubig na iniinom nyo eh. Medyo ano pa yun eh, medyo makatwiran pa yun eh, pero dahil sa statwa. 'Di ba? I think confirmation bias yan. Dahil itong binibenta na ito ay wala namang pinagkaiba ito dito sa mga nakatayo dito sa likod ko na mga statue din. 'Di ba? Nagkataon lang yan na medyo may pamahiin lang na ano, nakadikit yung rebulto nyo na yan. Depende kung paano nyo tatanggapin. Kasi ako pwede ko rin sabihin na, alam sa likod ko si Iron Man, ano? Pwedeng, dahil kay Iron Man, sinuwerte ako, di ba? Dahil kay Iron Man din, minalas ako. Ano lang to, kasi may na nakapaloob ng ano dito eh, myth eh. Diyan sa estatwa na yan eh. Kaya tuloy lahat ng nangyayari sa buhay nyo ay palagi may kinalaman dito. Kasi may ine-expect din kasi kayo na galing dito. Diba? Siyempre kaya nyo binili yan dahil alam nyo swerte. So every time na may darating sa inyong swerte, para bang ganito ang nangyayari eh. Parang kahit kailan hindi na kayo siswertehin hanggat hindi kayo nagkakaroon nito. Nabago na kasi yung mindset nyo eh. So, kapag hindi naman swerte ang nakuha nyo at kamalasan, dito nyo rin naman ikikredit uli. Diba? Totoo nga bang may kapalit na malas ang swerteng dala ng Buena Fortuna? At kung totoong malas ito, paano mapuputol ang sumpa? Ang design ng anak ko na itapon si Buena Fortuna. Sabi ko, wag. Usong-uso ngayong pampaswerte online ang gintong figurine ng isang Roman goddess na nagdadala rin daw ng swerte. Bagay na kinapitan noon ng travel counselor na si Menchi. Dumating talaga yung pera na ina-expect ko. Pero
Ang tinawag nilang Buena Fortuna, may hatid mang buenas, may kasunod naman daw na kamalasan. Ang ganda nung corporate na pinapasukan ko. But suddenly, after a week, nag-close. Nakakapagtaka na every week, every month, So meaning, kinumbinsi nung Buena Fortuna yung isip ng mga executive ng kumpanya na pinagtatrabahuhan mo? Napaka-absurd naman nun. 'Di ba? Okay lang sana kung pwede mo sabihin na natanggal ka sa trabaho, 'di ba? Pwede mo sabihin 'yon. Pero yung nagsara yung kumpanya mo dahil sa Buena Fortuna, medyo naman 'yon, sobrang long shot na nun. Na yung kumpanya mo baka nga hindi alam na nag-i-exist yung Buena Fortuna na yan. Ako ngayon ko nga lang nalaman na may ganyan pala eh. 'Di ba? Medyo pwede pa kung natanggal ka sa trabaho ng walang dahilan or minalas ka na napag-initan ka sa inyo, pwede. Pero yun nga, kung yung sa decision ng mga may-ari ng kumpanya na magsara sila dahil kagagawa ng Buena Fortuna, I don't think so. Yung mga maapektuhan din naman na kasama mong nagtatrabaho doon, wala namang Buena Fortuna, ba't damay din sila doon sa kamalasan nun, di ba? Ganun ba ka-powerful yun? Di ba, logic na lang ang titingnan mo eh. Yun ay confirmation bias. nasa ospital kami, nako-confine siya. At hindi lang din daw Buena Fortuna ang di umano, dinala nila sa bahay. Pakiramdam ko may kasama ako sa bahay. Nakatingin sa akin. Binabangungot ako. Sa pag-asang matigil ang sunod-sunod nilang kamalasan, si Menchi nagdesisyon ng itapon sa basurahan ang kanilang Buena Fortuna. Sabi ko, wag. I-surrender mo siya sa simbahan. Magdasal ka, humingi ka ng tawad. Dinala namin sa simbahan. Kaya naka-video eh, no? Alam niyo yung bigat ng feeling, parang may nag-i-stop sa akin. Iniwan Confirmation bias yun. Pero totoo ba ang mga kwento-kwento na ang swerte na bigay ng Buena Fortuna may kapalit ding kamalasan? Yung pagsagot ng swerte or malas, depende sa tao. Maari ang isang tao, yung isang bagay, katulad ng Buena Fortuna, nakikita niya na may kinalaman sa espiritualidad. Titingnan niya itong positibo. Pwedeng nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Swerte siya. Pag naranasan niya naman pangit nangyayari sa buhay niya, iisipin niyang may kinalaman yung bagay na yon. Sa aking palagay, ito ay bahagi ng konsumerismo. Tandaan natin, yan ang talagang idolatry. Kasi ba't idolatry? Hindi yan tunay na Diyos eh. Tandaan din natin, ito ay bahagi ng... Parang pag galing sa Katoliko, kinikilabutan ako pag nagdi-discuss regarding sa idolatry, no? Kung tawagin ay animism, espiritu. From nung nabili ko yung si Buena Fortuna as of now, maganda po yung flow ng money sa akin. Pinartneran ko lang po talaga ng pag-hard work. Yung Hard work lang talaga yon, hindi sa... paniniwala sa mga ganito ay refleksyon ng malalim na kultura natin. Ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May pag-asa, pero kailangan kumikilos ka din, no? Gumagawa ka din. Always believe in God. You don't need any charm in life. Paniwalaan mo na may isa lang tayong dapat paniwalaan. Tila bahagi na ng iba't ibang mga kultura ang paniniwala sa mga pampaswerte. Pero itatali mo ba ang iyong kapalaran sa isang figurin? Hindi ba't ang swerte o malas nakasalalay sa sarili nating pagod at hirap nasa ating mga kamay? Meron ba kayong mga kwento? Bili pala ako yung bukas. Yun lang, magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.